high ground clearance, boxy frame, and plug-in hybrid system. Nakita na natin itong formula na to before. Pero this time, it's something different kasi ang kasama ko is the Denza B5. This is a premium electrified SUV, priced at. And I am now here in Thai Chun Cafe and the Grass Resorts in Bulacan to see how this would fare in the real world. So, samahan niyo ako in this review of the Denza B5. This is the Denza B5 and kung akala nyo isa siyang soft roader, well, nagkakamali kayo. Kasi makikita nyo dito, it has legit frame dito sa ilalim. Body on frame structure pa rin ang SUV na to. Legit SUV siya. Pero meron tayong electrified plug-in hybrid powertrain, making it very efficient kahit ganyan ang size niya. Now, I don't have much comments sa front end niya and we have 220mm of ground clearance. Tapos, I commend yung cameras ng kotse na to kasi they are sharp, high resolution, and very accurate. You can see sa taas, meron tayong functional roof rails. Tapos, sa likod, we have this DMO, dual mode off-road, and 4.8 second badge. Kasi this SUV can go 0 to 100 in 4.8 seconds kahit ang laki niya. Tapos ito yung rear cover natin for the spare tire, and yes, meron tayong legit spare tire dito. Hindi siya tire inflator, tire repair kit lang. And then we have this high resolution camera ulit. Now, dahil meron tayo ditong spare tire, we have no choice but to have a swing tailgate. Now, this cargo area is capable of 470 liters of things. Pero pag binaba mo yung 60/40 rear seats na yan, it can have up to 1,064 liters of space. Tapos ito, may kasama siyang vehicle to load adapter. And then ito yung portable charger natin na ginagamit ko. Ngayon dito sa likod, makikita natin meron siyang tow attachment kasi it can tow up to 2.5 tons of things. Tapos meron din siyang 600 kg payload capacity. Ang comment ko lang dito sa rear ng Denza B5 ay itong rear bumper niya. Kasi mukha siyang nalaglag. Pero dyan talaga siya nakakabit. Ayun o, may gap. Kaso, firm siya dyan eh. So, ganyan talaga siya by design. Pero ba't naman dinesign na ganun? Para siyang, alam mo yung nabangga, tapos bumuka ng konti. Dito naman tayo second row. So as you saw, maganda ang approach natin dito sa second row kasi meron tayo ditong grab handle dito sa second row. Kasi 220mm of ground clearance, gustong gusto natin yung mga Pinoy. Pero yung ibang brands hindi nila nire-recognize yung responsibility that goes along with that ground clearance kasi mas mahirap umakyat at bumaba. Kaya itong mga ganitong grab handles, kahit na simple lang naman siya, and technically, di ba, parang wala naman siyang dagdag sa value ng kotse, pero may value siya sa experience ng occupants. Moving on, we have a very spacious room dito sa second row. As you can see, ang laki ng aking knee room, tapos malaki pa headroom ko, kahit meron tayong panoramic sunroof. Meron ako ditong armrest, and ang nagustuhan ko dito ay yung rear air vents natin, malakas ang buga. Kung lalaksan mo yung fan control mo sa harap, damay itong likod. So, hindi ka stuck dito with one fan setting, and kung mas naiinitan ka, pwede mong palakasan dun sa front occupants. Meron din tayo ditong USB-A and USB Type-C chargers. And we have lots of speakers. Meron tayo dito sa headliner, meron din dito sa door, and meron pa dun sa baba ng door natin. Yun nga lang, at this price, one thing I wanted to see was a sunshade. Pero wala dito sa B5. Hindi ko sure kung meron sa B8, sana meron. Pero yun, gusto ko ng more privacy aside sa tint dito sa second row. Isa pang maganda dito, even when we have a panoramic sunroof, ay solid ang cover nito. Gustong gusto ko itong mga ganito solid cover kasi ibig sabihin, hindi tatagos yung init from the panoramic sunroof, tapos mas madadalian din yung aircon palamigin itong cabin. So pang gusto ko dito sa Denza B5 ay meron tayo ditong low position grab handle for the driver and sa front passenger. Kasi usually nandito pag nagkakaroon or minsan nga dahil driver ka, hindi ka nila nilalagyan ng grab handle. So maganda na meron tayong handle dito and aesthetic siya. Hindi mo siya aakalain na hawakan. Ngayon sa front section ng Denza B5, all I can say is to sum it up, napakababa ng learning curve dito and it's very comfortable. I drove this from Bulacan to Tagaytay, tas pabalik. All in all, parang 6 hours yung driving time ko and wala akong naramdamang fatigue of any kind. And hindi mo yun masasabi with just about any car, lalo na sa ganitong off-road ready na kotse. So I'll give you a closer look dito sa front section ng Denza B5.
Napakadali matutunan itong front section ng Denza B5 kasi everything is in their familiar places. Audio controls, driver assist controls, nandito yung turn signal and yung lighting, nandito yung para sa wiper, touchscreen, tapos meron pa rin tayong physical shifter and meron pa rin tayong physical buttons dito. So, everything is very familiar, only modernized. So, unahin natin tong shifter. It's very easy to use. Electronic shifter siya. Bumababa yan when you turn off the car. Tapos, umaangat siya pag binuksan mo na yung driver seat. Etong touchscreen na to, very intuitive. Kasi once you open the door, bigla niyang hahanapin yung last connected device. So, kung one driver setup kayo dito sa kotse na to, it will automatically connect tapos magkakaroon ka agad ng Apple CarPlay or kung ano man. Kung naka-Android Auto ka, Android Auto lalabas dito. And ang nagustuhan ko dito, kahit ayan meron pa tayong protective film, very responsive ang touchscreen na to. Ayan napakabilis. Saan ba yung apps? As you can see, nandito sa touchscreen yung aircon controls natin, pero I'll take that over other mechanical buttons na meron tayo dito. Kasi ano nga ba ang nilagay nila dito sa center console? One, merong volume knob etong front passenger side para may control din siya sa volume kasi syempre, shotgun rider siya dapat may control siya. Andito ang main control natin for the fan control kung on or off, heater for the windshield, and then nandito sa side ng driver, yung mas crucial for the off-road. Meron tayo ditong hill descent control, merong front locking diff, may rear locking diff, so you get what you need at crucial moments. Hindi mo na kailangan maghalongkat dito sa touchscreen. Nandito agad sila. Ang maganda dito sa Denza B5 is when you unlock the doors and open the driver door, it will automatically start. Parang hinihintay na lang niya mag-shift ka sa drive. Tapos when you close all doors and lock using this key fob, mag-turn off naman siya. Hindi mo na kailangan i-on and off manually. Pero, if you want to, andito pa rin naman yung function na yun sa start-stop. So, other buttons dito ay itong hazard, itong EV and hybrid mode button, tapos yung start-stop nga. And then, nandito yung ating terrain modes. Yan ang ating mga terrain modes. So, switch it off. Tapos, ito yung low gear mode. Ngayon, yung terrain modes, iba pa sa driving modes. Kasi, you can select the driving mode here. Yan sila. Tapat natin sa eco dahil kuripo tayo. Tapos, meron pa tayong off-road modes dito. Pagdating naman dito sa center console, mapapansin nyo bakit nandito yung aircon. Kasi, this aircon is only for air circulation. Yung vents niya, hindi mo maitatapat specifically sa side mo, dito sa driver, or dito sa front passenger. Kahit idulo mo siya and iangat, hindi siya tumatama sa mukha mo for some reason. So, for air circulation lang siya, which is a good thing kasi etong side vent na to ang magiging focus para sa upper body mo or lower body. Pero maganda kasi dito, pwede mo siyang dayain, itapat mo siya dito sa cellphone mo nagcha-charge. Although, etong 50 watt wireless charger na to, may cooling pad naman and legit siya kasi ginagamit ko siya and hindi umiinit yung phone ko. So, hindi masyado magde-degrade yung battery mo even with wireless charging unlike with other wireless chargers sa mga kotse. Eto nga lang, yung isang side, bakante siya. Hindi ko sure kung gumagana yung cooling pad niya kapag nagpatong ka dito ng something, pero I'm guessing no. Kasi bakit naman niya ikukool ang isang cellphone na wala namang wireless function? So, maganda lang siyang maangas tignan, pero it's a dummy. Ito lang yung totoong wireless charger. Pagdating sa ilalim, nandyan yung USB-A ports natin, tapos USB-C, and then nandyan din yung 12-volt socket. Dito sa cup holders, another hint of premiumness for the Denza. Kasi kung mapapansin nyo, ito nakaangat, ito malalim. That's because these cup holders have adjustable flooring. Kasi kung maliit yung ilalagay mo, let's say, maliit lang na cup, so sobra naman kung ganun siya kalalim, di ba? So meron siyang flooring na ganyan. Pero push it a little, ayan, lumubog na siya. Tapos ito yung sagad niya para itong matangkad na water bottle natin hindi masyadong protruding dito sa center console. Hindi siya makakaharang when you need to shift or use these buttons. Kasi
para lang siyang ka-height nitong center console armrest. Tapos, as I said, adjustable sila. So, kung yan, tapos lagyan mo nito, sagad mo, ganun na siya kalalim. Para ibalik, pindutin mo lang to. Yun. Ngayon, ito ang isa sa mga paborito kong feature ng Denza B5. It has a legit refrigerator. Kasya ang 4 na regular sized water bottles or 8 na mini soft drinks. Pero yun, makikita nyo dito ang temperature natin, -6. That's for the cooling function hanggang 6 degrees. Kasi nga, cooling function. Ngayon, meron din siyang warm feature. Pindutin mo lang. So, pinakamababa niya is 35 degrees up to 50 degrees. So, kung may mga tinapay ka na you'd rather have to be maintained warm, pwedeng-pwede dito. Pero ako, as a child of Coke Zero, yan, lagi naka -6. Tapos, inalis ko lang yung soft drinks dito pero may soft drinks yan before. Pero yan yung isang samples ng Denza. Ayan o. Mataba-taba na Perrier. Now, dito sa Denza B5, meron din tayong 16-speaker Devialet or Devialet sound system, which is in-house ata ng BYD. It's amazing kasi ang clear niya for any genre. Tapos, sa nakaka-ellipse doon, meron din tayong speaker dito sa headrest for the B5. Tapos hindi mo halata na meron kasi hindi naman siya talaga nagpe-play ng audio or naka-surround system siya. Mahahalata mo lang siya kapag nakakonect yung phone mo tapos may tumawag sa'yo kasi the ringtone only goes out of the headrest speakers. Hindi mo siya maririnig coming out of the front speakers. Tapos meron din tong magandang ambient lighting. Powered yung front seats for both the front passenger and the driver. And pareho silang may cooling function. 2 levels of cooling function. So gusto ko yung equality na meron dito sa Denza B5 kasi yung iba, di ba? Driver lang yung powered tapos yung front passenger manual na. Or minsan, powered din naman yung front passenger pero hindi sila pantay ng features. Dito, yung front passenger, meron din siyang adjustable lumbar support tapos yung sinabi ko nga na seat cooling function. Tapos ito yung cameras natin for the Denza B5. And makikita nyo, well, compared sa nakikita ko sa labas, accurate yung reading niya dyan sa lines. Tapos ayan o. Mas makikita mo kung pantay ka dito sa linya. So driving the Denza B5, there are 2 letters that come to mind. E and C. Kasi this is easy and comfortable to drive. It's a big car, it's bulky, and maton talaga yung build niya, di ba? Pero pag umupo ka na sa driver's seat, hindi ka ma-intimidate kasi there's a good level of adjustment sa steering wheel tsaka sa driver's seat. Tapos, the steering is easy to control. Malambot siya, pero hindi numb. Same with the throttle and brakes. Firm sila, pero hindi siya nakakangalay gamitin. And ang power delivery niya is well-mannered. Pero depende na sa driving mode mo. Kasi syempre, kung naka-sport mode ka, talagang bibigyan ka nito. Pero ang pinaka-nagandahan talaga ako dito in terms of driving ay ang ergonomics niya. Kasi sabi ko nga, from Bulacan, pumunta kami ng Tagaytay and then back to Bulacan. So that's almost 3 hours each way. Hindi ako nakaramdam ng fatigue. And in fact, pagka-uwi, nagtrabaho pa ako. Ganun ka-comfortable i-drive itong Denza B5. Pinakamalaking factor siguro yung throttle and brake pedal kasi kahit na firm sila, once you apply pressure, mabilis siyang susunod and lalo yung brakes. Yung initial feel kasi niya medyo matigas. Pero, once you step on it, mabilis siyang kaagat. Hindi mo kailangan diinan talaga para kumagat siya. And mabilis din kumagat yung auto brake hold. So, hindi ka mangangalay in traffic. Now, the cabin is quiet for the most part. For the most part, kasi nakakalusot pa rin yung ingay ng mga diesel trucks and yung mga open tailpipe na motor. Pero, kung normalan lang naman na situation, let's say nasa traffic ka with cars, tapos wala tong mga kamoteng maiingay ang tambutso, it's a very quiet cabin and peaceful ang magiging usapan nyo dito. And then sabi ko nga, hindi to soft-roader kasi legit off-roader siya with a ladder frame. Pero maganda naman suspension ito, naka-double wishbone siya, so independent. The Denza B5 has PS and Newton meters of torque. Pero ang gusto ko talaga dito is hindi ka nababurden ng power na yon. Kasi yung iba, di ba, parang kailangan mong gaanan talaga yung paa mo to make the car manageable. Dito, basta mag-eco mode ka, it's very, very gentle. Tapos,
kahit naman naka-eco mode ka, kung diinan mo, bibigyan ka niya ng power and torque. Now, on normal mode, the throttle is a bit more responsive. Pero again, hindi ka burdened with all that torque. Hindi ka gaganon. In terms of range, the B5 claims to have 100 kilometers of EV-only range and 975 kilometers of combined range. Here's how I will share the efficiency of the B5. I live in San Rafael, Bulacan, about 50 kilometers one way away from QC. Ngayon, I have this car for 6 to 7 days. And from the day na nakuha ko siya, hindi ako nagpagas. And kung hindi ako lumuwas ng Tagaytay, I will still have more than 3/4 of fuel left dito sa fuel tank nito. Ganun siya katipid. I just charge it every night kung luluwas ako kinabukasan, and it's more than enough to get me by throughout the day. Kaya minimal yung paggamit ko ng fuel even sa highway. Now, speaking of highway driving, the Denza B5 has Advanced Driver Assist System or DAI Pilot System sa BYD. Maganda naman ang execution ng system na to. Yung intelligent cruise control niya, very human-like yung application. Gusto ko yung pinag-iba nila yung adaptive cruise sa intelligent cruise. Anong pinagkaiba nila? Sa adaptive cruise control kasi, from what I've observed across different brands, automatic babagal ang kotse mo, tapos pag bumilis na or pag lumipat ka sa linya na may space sa harap mo, bibilis ulit siya. Ngayon, ang gusto ko dito sa Denza B5 sa kanyang intelligent cruise control ay kino-consider niya yung set speed mo versus the speed you're at. So let's say ang sinet mong cruise control ay 100 kilometers per hour. Ngayon, bumagal ka into 60 dahil may kotse sa harap mo tapos hindi ka makalipat ng linya agad. Once you've changed lanes, marirealize ng kotse na, uy, may bakante na sa harap, bibilisan niya to meet your 100 kilometers per hour. Mabilis yung ramp up niya to meet that speed. Now, it acts differently kapag magkalapit lang yung speed na sinet mo versus dun sa takbo mo. Let's say, ang sinet mo, again, 100 kilometers per hour. Tapos, bumagal ka lang into 90. Same situation, nag-change lane ka dun sa bakante. Marirealize ng kotse na may space siya sa harap to speed up. Ang gagawin niya, it will speed up, pero mas gradual. Hindi siya magsasayang ng energy to meet that 100 kilometers per hour immediately. Instead, gradual lang gagawin niya acceleration para gentle din yung bigay ng energy and gentle din yung discharge from the batteries, saving you charge. Pero in contrast to that, kailangan mag-improve yung lane keep system nitong Denza B5. Meron kasi siyang lane keeping system pero it's great on certain situations only. Kasi from what I've experienced, kapag yung solid white line sa dulo ng road, like nasa leftmost ka or nasa rightmost, kapag yung solid white line na yon masyadong malapit sa pader or sa barrier, hindi na niya mare-recognize and hindi niya mako-correct yung steering wheel mo. So, na-experience ko to sa expressway wherein I had to quickly take over kasi nga, hindi niya na-recognize na barrier na yon. Tapos, syempre, sasabihin niya, ba't mo kasi pinapabayaan? Dapat kaway mo, nasa steering wheel pa rin. Tinitest nga yung lane keeping system di ba? Pero same situation, solid white line, edge of the road. Nung nasa NLEX naman ako, na-recognize niya. Kasi if you remember, or if you're familiar, ang solid white line ng NLEX ay may significant space from the barrier. So the car can clearly recognize the line. Pero overall, the driving experience here sa Denza B5 is very positive kasi it looks like a brute. It has brutish power, 760 Newton meters of torque is no joke. Pero, para lang siyang crossover kung i-drive. Yung iba kasi, di ba, when it comes to off-roading, medyo intimidating na siya. Yung iba naman nag-overcompensate for that brutish look and off-road capability by making it too comfortable for the driver. Minsan spongy na yung brakes or masyado nang numb yung steering wheel. Pero dito sa B5, Denza found the right line to make it comfortable, responsive, pero accurate in its feedback. And memorable talaga sa akin yung nag-long drive ako and wala akong naramdamang fatigue sa katawan. Usually kasi sumasakit na likod tsaka puwet ko Pero dito wala talaga. Ang regenerative braking nitong Denza B5 ay very smooth. Hindi siya tulad nung iba na sobrang kahit iset mo siya sa high, hindi mo mararamdaman na pinipigilan niya yung kotse with its acceleration. Oo, ganun nga yung nature ng braking. Pero kasi kung sobrang lakas din ang regen braking mo, maya't maya ka rin nag-accelerate. So, gaano karaming charge ang mabibigay mo sa battery mo, di ba? Kung hindi ka na rin naman tumatakbo.
Dito sa Denza B5, it has the right amount of resistance kahit sa high mode ng regenerative braking niya na hindi ka naman talaga mahahamper. Hindi ka maiinis na, ay, kailangan ko yung high kasi kailangan ko yung EV power kahit na nakaka-bad trip. Walang ganon dito sa B5. And yun nga, you can go days with electric power alone. Sarap ng ganitong moments dito sa Denza B5. Golden hour, chill driving lang, nakabukas yung cover ng sunroof, tapos tama lang yung init ng sunlight, tama lang din yung shade niya. Life is good. Mapapakanta ka talaga dito ng fly away, skyline pigeon fly. Itong camera system ng Denza B5, aside from being high resolution, isa to sa mga reason bakit this car, despite its size, ay very manageable to drive. Kasi when you're in drive, tapos nag-turn signal ka, kahit naka-Apple CarPlay ka, lalabas dito, meron kang view from the right side mirror. And ang view na yan ay nasa rear, hindi tulad ng iba na ang pinapakita sa'yo front quarter section. Ito, makikita mo talaga yung blind spot mo sa likod. Kapag nag-turn signal ka for the left, dito siya lalabas sa gauge cluster. Makikita mo, ito yung camera. Tapos ang pinapakita rin niya, yung nakikita ng side mirror coming from your rear. And then pag pinindot mo naman itong camera button niya, itong touchscreen will show you a huge view of the 360 of the car. Tapos ito, default yung front niya. Pero kapag pinindot mo to, you have the 3D view dito sa right section. Yan, pwede mo siyang ikutin. Pero hindi yan yung favorite ko. Ang favorite ko, ito. It shows you the front sides of the car. So, may choice ka dito kung front wheel view, ito vertical view from the side mirrors. So, kitang-kita mo yung side. Or ito, parang pinapakita niya yung blind spot ng both rear sections mo. Pero ang gusto ko dito, itong front wheel view kasi kung nadadaan kayo sa tight areas kung saan maraming nakapark sa streets na kung ano-ano, or yung mga tulad dito sa Bulacan, mga cemented roads tapos ang gilid ay bukid na, wala kang runoff area, wala silang dirt patch kung saan doon ka pwedeng tumakbo muna kung masikip ang daan. Ito, makikita mo talaga kung nandun ka na sa edge, kung malalaglag na yung gulong mo, accurate yan. Tulad niya, may nakaharang na Fortuner. Oh, makikita mo dito kung sasabit ka ba. Easy. This camera system, aside from being high resolution, is a key factor in making the Denza B5 very manageable to drive in the city, out of the city, and in tight areas. So for 3,798,000 pesos, marami ang nagsasabi na mahal ang Denza B5. Pero that's true kasi malaking pera talaga ang 3.798M. Pero what they also fail to understand is hindi naman ito katulad ng ibang boxy plug-in hybrid SUVs in the market. Premiumness is not only in features or specs, it's also in the application, execution, and how all these features blend together. And dito sa Denza B5, maganda talaga ang chemistry of how these features all interact with one another and towards the driver and its occupants. Sabi ko nga, di ba, Bulacan to Tagaytay and back, wala akong fatigue. Well, meron. Pero yung fatigue na yun is dahil medyo masikip yung sapatos ko. Pero wala yung usual fatigue from the arms, from the legs, from the knees. Wala. So, the Denza B5 is comfortable, capable, and efficient. If you have the money, it's easy to fall in love with the Denza B5. Once again, thank you sa Thai Tune Cafe and dito sa Grass Resort for letting me shoot here dahil nauubusan ako ng places kung saan pwede ako mag-shoot. Once again, this is Vincent Villa for VBD. I'll see you in the next video. Bye!